What is up guys, this is VJ Villafuerte at this is episode 2 ng Engineering Mechanics and let's just call it the free body diagram. Ngayon, pinakasimpleng way para i-define ang free body diagram, ito ay drawing ng lahat ng forces na nag-a-act sa isang object. So para ma-visualize siya, meron tayong box at kung hindi ko pa naman siya tinutulak, yung free body diagram niya, dalawang forces lang naman yung involved and that is yung bigat ng box o yung weight niya at yung ine-exert ng table sa box para naman ma-counter yung weight na tinatawag na normal force. At yun ang definition ng free body diagram. So kung natulungan kayo ng video na to, definitely subscribe. Okay, hindi pa yun. May konti lang akong kailangan i-explain about the free body diagram. And it involves this equation, F is equal to ma. Yeah, yun yung Newton's second law. More specifically, summation of F is equal to ma. Para makita kung anong connection niya sa free body diagram, consider ulit natin yung box. Sa left-hand side, meron kang summation of F. So, nandun lahat ng forces. Summation of forces tayo along X. Along X, wala ka namang makikitang kahit ano. So, we'll just leave it at that. Summation of forces along Y naman, dun ka merong normal force at weight. So, kung i-apply mo yung Newton's second law sa equation na to, summation of forces along Y, N minus W is equal to 0. 0 kasi wala namang acceleration yung box, hindi naman siya gumagalaw. Ngayon, magkakaroon ng pagbabago kung itutulak ko na yung box papunta sa right. And at that time na tinulak ko yung box, may konting nagbago sa free body diagram natin. Nagkaroon na siya ng applied force P na pa-right yung direction at nagkaroon na rin ng friction na opposing the direction of motion palagi, so pa-left. Ngayon, dahil nga gumalaw yung box, dahil mas malaki ang applied force ko kaysa sa kayang i-exert ng friction, gagalaw yung box at magkakaroon na siya ng acceleration. So, ang acceleration at the same direction kung saan ko siya tinulak at kung i-apply ulit natin yung Newton's second law, summation of forces along X muna tayo, ito ay magiging P o yung applied force ko minus F o kaya yung friction is equal to M o kaya yung mass ng box times kung ano man yung acceleration ng box habang tinutulak ko siya. Ngayon, summation of forces along Y naman, same lang. Wala naman nagbago kasi wala namang acceleration along Y at wala naman akong kahit anong in-apply na force na pataas or pababa. Ngayon, ang pinagkaiba ng dalawang cases, yung una kung saan hindi gumagalaw yung box, yun ay tinatawag na static equilibrium. Sa static equilibrium, ang summation of forces mo palaging 0. Ngayon naman, kapag gumagalaw na yung box, kapag may applied force na ako papunta sa right, magkakaroon na siya ng acceleration at ito ay tinatawag na dynamic equilibrium. Isa pang concept is ang pinagkaiba ng particle at rigid body sa free body diagram. So normally, ang mga boxes tulad nito, kino-consider siya as particle kasi kunyari, tulak ko siya dito, tulak ko siya pag ganitong direction. Kahit saan ko naman siya itulak, kahit na sa baba or sa taas, wala namang noticeable difference. Kunyari, tulak ko siya dito sa taas, tulak ko siya sa baba. Wala, same lang. Same lang yung paggalaw ng box. Ngayon, mas noticeable yung difference ng particle at rigid body kung nakatayo na yung box. Kasi kung itutulak ko siya sa baba, ganyan lang naman, parang same lang naman yung kanyang movement. Pero, kung itutulak ko naman siya dito sa taas, ayun, kita nyo, nagtitip over yung box. Yun ay dahil significant na yung length na to sa forces involved sa box. Ngayon sa video na to, consider muna natin yung pinakasimpleng case and that is static equilibrium muna at kung maalala nyo, ang ibig sabihin nun ay ang acceleration niya ay 0 o kaya hindi pa gumagalaw yung box. At particles muna ang mga idodrawing natin na free body diagram. I think yun na lahat ng kailangan yung malaman as an introduction to free body diagram. Ngayon, magdodrawing na lang ako ng mga common na free body diagrams na lumalabas sa exam. Okay, so baguhin lang natin yung unang example ng konti. Meron pa rin tayong box. Tapos, nasa floor pa rin siya. Pero, try naman natin ganito na yung direction ng force. Let's say may angle na siya na 30 degrees. Okay, ngayon, ano yung free body diagram niya? Meron pa rin tayong force, pero ganito na yung direction, P. Tapos, at an angle of 30 degrees.
meron pa tayong normal force na palagi namang perpendicular sa surface, na tawagin nating N. Meron din tayong weight ng box na W. And lastly, meron tayong friction na parallel naman sa surface na tawagin nating small f. So next example, kunyari meron tayong box and then nakahang siya sa mga cables. So let's say may isang cable na at an angle of 45 degrees. Tapos may isa pang cable na nag-hold sa box na let's say 30 degrees. Yan. So ano yung free body diagram niyan? Siyempre meron kang forces that represent the cables. Let's say A, pangalanan natin itong B. And then meron kang weight ng box. Ngayon, indicate nyo na rin yung angles nila. 45 and 30. Ito. So, next example. Paano naman kapag ang box nyo ay nasa ramp? So, let's say ang ramp natin ay may angle na 30 degrees pa rin. At ito yung box. Ano yung free body diagram niyan? Ang mangyayari dyan is meron ka pa ring weight ng box na palaging downwards. Huwag nyo kakalimutan yon. Hindi nagmamatter yung incline, palaging ang weight ng kahit anong object ay downwards. Meron ka ring normal force. Ngayon, anong direction ng normal force? At an angle of 30 degrees with respect to the vertical. Kunyari, horizontal to. Since perpendicular naman yung normal force sa surface niya, ang direction ng normal force ay 30 degrees with respect to the vertical naman. So, yan ay N. At ang last na force sa free body diagram na to ay ang friction which opposes the direction of motion. So, kung itong box na to ay nasa ramp, makikita natin na pwedeng pag ganito yung motion niya kasi magsaslide siya pababa. So, may friction na magka-counter doon. Ito ang direction ng friction at an angle of 30 degrees with respect to the horizontal. Next, paano naman kung meron kang dalawang boxes na? So, yung box ay nandito at connected sila sa isang pulley. Tapos, may isang box na pag ganito. So, box A at box B. Dahil dalawa yung objects natin ngayon, dalawang free body diagrams na rin ang gagawin natin. So, sa box A, meron kang normal force, meron kang weight, meron kang yung force ng tali na to, na tawagin nating T o kaya tension. And lastly, meron kang friction force. Para naman sa box B, meron kang weight. And lastly, meron kang tension. Tapos take note, yung tension dito ay same lang sa tension dito. At lastly, ito isa sa pinaka-complicated siguro na types ng free body diagram. Ang tawag kasi dito are wedges. So, for example, wedge A at wedge B. Ngayon, dahil dalawa ulit ang objects natin, dodraw natin yung free body diagram ni A at ni B. Mas madali yung free body diagram ni B, so ito muna unahin natin. Para kay B, give muna tayo ng value ng angle. Let's say 30 degrees to. Okay. Para kay B, ang mga forces na nag-a-act sa kanya ay ang weight niya na palagi namang downwards. So, pangalanan natin tong W of B or weight ni B. Tapos, normal force na directed 30 degrees with respect to the vertical. Kasi syempre, ang surface naman na pinapatungan ni B ay 30 degrees with respect to the horizontal. That means, ang normal force niya, 30 degrees with respect to the vertical. Next is yung friction. So, may friction syempre yung A at B. Na ito ang direction na tawagin nating F of AB. F of AB means yung friction in between A at B. Ngayon, ang pagtawag natin sa normal force naman ay N of AB. Kaya yung normal force sa pagitan ni na A at B. Ngayon, para naman kay A, ano ang free body diagram ng box A or ng wedge A? So, simula tayo sa pinakamadali, yung weight muna, weight ni A. Ngayon, kung ang pinapatungan ni A
ay isang surface na may friction, magkakaroon din ng friction between A and the horizontal surface. So, kailangan natin maisip ngayon, ano sa tingin nyo ang galaw ng wedge A at wedge B? So, ang wedge B, medyo obvious siya na ito naman yung galaw niya, at ang wedge A, kunyari gagalaw si B dito, medyo itutulak niya si A papunta sa left. Okay? So, kung mukhang papunta sa left si A, ang friction niya ay to the right. So, tatawagin natin siyang F of A. Next is that yung normal force ni A with the ground. So, ang ini-exert na ground kay wedge A, pangalanan nating N of A. So, ano pa? Ano pa ang mga forces na nag-a-act kay A? So, if maaalala nyo ang Newton's third law ba yun? Basta yung action-reaction na nagsasabing for every action, there is an equal and opposite reaction. So, paano yun maa-apply dito sa free body diagram? Consider nyo itong NAB. Yung NAB ay nag-act between A at B. So, it means na yung NAB ay makikita both sa free body diagram ni B at sa free body diagram ni A. Ngayon, kung ito ang normal force that A exerts on B, ito naman ang normal force na ine-exert ni B kay A. Ngayon, syempre, tama naman ang sinasabi ng third law ni Newton is that for every action, ito yung action niya, may equal and opposite na reaction. This means yung normal force na ine-exert ni A kay B, at this means naman yung normal force na ine-exert ni B kay A. Same angle, pero opposite yung direction. So, similarly, dahil itong friction force ay sinishare ni A at B, kaya nga AB yung kanyang subscript, meron din tong component sa free body diagram ni A. Ngayon, kung ang angle niya ay 30 degrees with respect to the horizontal kay B, ang angle naman ng friction nito kay A ay kabaligtaran lang. So, ito ay ang FAB na opposite yung direction pero same yung angle, 30 degrees pa rin. So, last na concept para sa free body diagram is paano kung 3D na ang binigay na figure. So, normally, kapag 3D yung problem, ganito yung binibigay na drawing, meron kang Cartesian space, ba ang tawag dito, tapos may mga points ka dyan, tapos let's say body, ganyan. So, may 4 na steps lang akong fina-follow para makasolve ng 3D problem sa free body diagram. And yung first step ko is paglilista lahat ng points. So, for example, ito may 4 na points ka. Lista nyo lahat, A, B, C, D. Meron din pala. Lista nyo rin to, yung point E. So, lilista nyo yung coordinates. Let's say, for every point, sulat nyo yung X, Y, at Z coordinate nila. Second step is to make vectors. So, di ba meron kang 4 na vectors? Pili kayo ng isa. So, for example, ito. Gamit ang formula na final minus initial. So, final coordinate, for example, ito. Ma-minus nyo lang sa initial coordinate niya, which is ito, para makuha yung vector form ng bawat isang tali. Next step is to make unit vectors. So, ulit, ano ang formula para sa unit vectors? It is simply the vector over yung magnitude ng mismong vector na yun. So, bawat components ng vector, i-divide nyo lang sa magnitude niya. At last step is to solve. So, that means summation of forces along X, summation of forces along Y, at summation of forces along Z. Kung gusto nyo makakita ng examples involving 3D, watch nyo na lang yung videos ko about the free body diagram. So, yun lang yun. Trinay kong simplihan at paiksiin ng explanation sa free body diagram kasi inabot tayo ng 30 minutes last time at simple lang naman talaga ang concept ng free body diagram. Once na ma-drawing nyo na yung free body diagram, magsa-sum of forces lang naman kayo at check nyo kung ano ang kaya nyong ma-solve doon. So as always, kung natulungan kayo ng video na to, subscribe kayo and abangan nyo yung future videos na gagawin ko. Okay, thanks for watching!